Kamusta po mga kababayan? Si Kamanong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo. Magandang araw po, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa atin lahat saan masulok ng ating bansa. At siyempre po, saan masulok ng mundo ay maingatan po tayo mga kababayan. Ito po, naglabas na po mga tambay ng partial at unofficial ang COMELEC mga tambay. Itong partial unofficial na senatorial mga tambay. Nakakalungkot po ito. Dahil mukha po talagang nagkatotoo ang sinasabi po na malawakan dayaan di umano mga tambay. Umiral yata ang talagang pera. Pera yata mga tambay, nagamit po talaga ang pera yata ng taong bayan para po sa kanila yatang kagustuhan mga kababayan. Ito po, pakinggan po natin ang nirelease po ng partial and unofficial ng COMELEC. So ito ang 49.73% of the election returns, partial and unofficial, from the COMELEC media server. Nangunguna po Bongo, 16,849,762 votes. Bam Aquino, pangalawa, 13,938,964 votes. Okay. Sige, so Bato de la Rosa nasa ikatlo, 12,804,689. Si Erwin Tulfo nasa 11,003,418 at kabayan. Si Kiko Pangilinan at 10,178,632. Okay, Ayun, so lima. tandaan Top po five. natin, Meron pa. ano Ito to, pa. halos 50% na to ng election returns. Ping Lacson, 9,915,000 and one vote. Tito Soto, pang-pito, 9,765,212 votes. Okay, si Rodante Marcoleta, ikawalo, nasa 9.6 million po ang natanggap na boto. Si Pia Cayetano, nasa ikasyam na pwesto, 9.45 million. Okay. Camille Villar, 8,558,912. Yung last two. Yan. Okay, Amy Marcos, 8,495,981 votes. Number 11 yan. Ikalabing dalawa, Lito Lapid, 8,476,235. Number 13, Ben Tulfo, 7,859,796. Si Bong Revilla ay 7,584,410. Si Avi Binay ay 7,560,651. Sige. Paalala lang po natin sa ating po mga tagapanood at ito po ay base sa COMELEC media server na may 49.73 po na election. Yeah, mga tambay, matindi po, no? Tuwan-tuwa po mga media. Nakita nyo po, tuwan-tuwa po ang mga announcer. Lalo-lalo po si Noli De Castro. Naririnig po natin. Masayang-masaya po. Dahil po, halos po ito ay talagang gusto nilang mangyari, mga kabayan. Dahil karamihan po ng nakapasok po dito po. Karamihan po rito ay boto po ito ng halos sa majority po ng Luzon. Hindi pa po pumapasok dito ang Mindanao, mga kabayan. At ang karamihan po ng Bisaya at karamihan ng Mindanao. Mga kabayan, nakakalungkot lang po, no? Bam Aquino, Erwin Tulfo, Pangilinan Kiko, mga tambay, no? Lacson, Soto, Cayetano, Villar, tapos si Marcoleta, Lapid, nakita nyo po, puro po ito mga naglingkod na, lalo-lalo po si Dito Lapid, di ba? At si Cayetano, si Lacson na naggumawa po ng sariling rules para po sa MOOE, mga tambay, di ba? Yung mga pondo po na talagang hindi po pwedeng bigyan po ng o sinasabi obligahin na maggawa o magsumite ng mag-submit ng mga resibo po nila sa kanilang mga pondo. Mga tambay, ibang klase, no? Bam Aquino, yung isinusuka po ng taong bayan noong mga panahon po na talaga sila po'y naglingkod kasama po si Kiko Pangilinan. Pero ngayon, puro po ito kakampi. Kaya po sa nakita po natin mga tambay, talagang malaki po talaga ang posibilidad pala na talagang tinarabaho po nila ng husto na yung talagang yung magpapabagsak at lalong-lalo po sa Vice President. Pagka ito pong nakapasok na ito na sila Aquino, Bam, Tulfo, Erwin, si Pangilinan, at si Lacson, Soto, Cayetano,
saka ito si Lapid, mga tambay. Sigurado po mga tambay na malaki ang chance na talaga ang ating Vice President ay magdelikado po dito po sa kanyang impeachment. Kasi sa nakita po natin partial na mahigit kulang-kulang o mahigit kasi po lumalabas po ngayon mahigit 50% na po yan. Tatlo lang po sa Duterte 10 ang nakakapasok po. Tatlo pa lang. Nangunguna po si Bongo at si Senador De La Rosa. Pangatlo at si Marcoleta po ay pang-11. Mga kababayan, nakakalungkot po. Talagang yung nakita po natin na talagang yung sistema po ng ating botohan, lalong-lalo itong machine, ay napakarami pong issue po. Issue na sinasabing fraud at cheating na ginagawa po sa atin. Pero sa kabila nun, mga kababayan, ay talagang iba pa rin po. Iba pa rin po ang nakita po natin. Ayan po ang lumabas, mga kababayan. Nakakalungkot. Nakakalungkot po na isipin na ganito po ang dadanasin po ng botohan. Yung galit po ng taong bayan at pagiging dismayado dahil po sa ginawa pong paglilingkod po nila ng 3 taon sa atin, issue po ng isang damukal na kaperahan, korupsyon, may ginto pa sa Central Bank at yung ginawa po nilang pagpapatapon sa dating Pangulong Duterte. Pero ito lang po ang nangyari. Dahil po yata sa COMELEC. Kaya ang tanong, how much? How much kaya, mga kababayan? Nakakalungkot. Ang tanong natin, ano kaya ang susunod na mangyayari sa ating bansa? Pagka ganito po, naghahari po. Naghari na po talaga silang lahat, mga kababayan. Yung sinasabi nating di umano na nagsama-sama na po ang grupo po ng mga sumusuporta o sinasabing makakaliwa ay magkakasama na po mga oligarko at mga mandarambong, mga magnanakaw di umano sa ating bansa, mga korap na mga politiko, mga ganid, gahaman, sakim sa kapangyarihan yata, nagsama-sama na po silang lahat para po ang ating bansa ay talaga ilagay po talaga sa sinasabing pagkakalugmok po na hindi na tayo makaahon sa basurahan at kumunoy. At sila na po ang maghahari. Itong ganitong sistema ng politika ay parang ano pa kaya ang aabutin po ng ating mga henerasyon. Dinala po tayo sa pagkakalubog ng utang, halos sa buwan-buwan, araw-araw ay nadadagdagan ang ating utang. At yung pala, mukhang lahat po ng ating mga inutang at mga question ng ating pera sa loob ng 3 taon, lalong-lalo po nung pag ginagawa po nilang budgeting sa Kamara, na pati mga blanco ay nasisingitan ng isang damukal. Mukhang dito po yata nila dinala lahat sa pagpapabagsak na burahin at gustong na yata nila na burahin ng mga Duterte sa larangan ng politika. Mukhang ginamitan po yata talaga ng isang damukal na pera. 3 taon po yata nilang pinaghandaan talaga ito pong plano na ito sa halalan. Dahil naipatapon na po nila. Naipatapon na po nila ang dating Pangulong Duterte. Ngayon po, nanganganib naman po ngayon ang Vice President. Pagka ito po ay nagpatuloy na halos po kakampi nila ang makakapasok at iilang piraso lang po makakapasok sa Duterte 10, nagdidelikado na po dyan ang Vice President. Mga kababayan, talagang ano pa kaya ang susunod na kabanata, mga tambay? Nakakalungkot lang dahil halos po ang demokrasya natin ngayon ay hindi po tayo nakakita ng demokrasya. Pati po kasi ang ating mga kasundaluhan at mga kapulisan ay hindi po natin nakikita, mga kabayan, na sumusuporta sa taong bayan. Di umano ang mga ito. Mukhang mas sinusuportahan po nila itong mga politiko na ito, lalong-lalo po ang 19 Congress po yata. Mga kabayan, nakakalungkot po, mga kabayan. Sana po mabago pa po yan. Pero sa nakikita nga natin, kay lalaki na agad ng numero na mga advantage po ito na magpapabagsak di umano sa Vice President ay napakarami na po. Halos, mga kababayan, yung mga isinuka na po nung panahon po ni dating Pangulong Duterte, ilang beses na po nag-attempt yan na kumandidato, ilang beses na po natalo yan. Tapos pagpasok po ng Binagoongang Pilipinas at pagpasok po ng COMELEC chairman na si George Erwin Garcia, ayan po, nagkaroon na po sila ng mga himala.
isang damukal na himala na po ang nangyari po sa mga politiko na ito na sinusuka na po noong mga panahon po na sila po yung mga naglingkod at natuklasan ng mga Pilipino ang kanilang mga pinagagawa, lalo-lalo po nung panahon po ng mga dilaw, pink at liberal, mga katambay. Grabe, no? Puro magkakakampi. Mga kaalyado po ito nila. Kaalyado po halos nila Dilima yan. Nila Trillanes. Ngayon kaalyado na rin po ng pamahalaan. Sila lahat, mga kabayan. Saan kaya kaya po nakakalungkot po ang nangyari, mga katambay. Sa dami po ng nakita natin itong halalan na talagang lumalabas na fraud, cheating, pero ang naging resulta, pabor pa rin po sa kanila. Yan po ang nagagawa po ng sinasabing high-tech. High-tech po. High-tech na po ang dayaan. High-tech na po ang machine na ginamit at high-tech na po. Napakabilis na po ang high-tech na sinasabing pandaraya yata. Dahil high-tech na, mga kababayan. At dito po, ano pa kaya? Kawawa po ang Pilipinas, mga kababayan. Sana hindi magkatotoo ang aking sinasabi na kawawa ang Pilipinas sa mga politiko na ito. Kasi naglingkod na po sila sa atin eh. Nakita na po natin. Di ba? Ang pagkakaiba, yung 3 taong paglilingkod nila, ano po nangyari sa atin? Ngayon sila na naman po ulit. Nahandyan na naman sila. Di ba? Hahawakan na naman nila ang ating bansa, lalo-lalo ang ating kaperahan. Di po ba? At diyan po, nakikita ko rin po diyan, mga kabayan, mukha po yata na matutuloy na mabago na po. Yata, pagka po nagpatuloy na ganyan po, dumadami po ang kaalyado nila, mukhang mababago po yata ang ating saligang batas. Mukhang magkakaroon na po yata tayo sa mga darating na panahon. Yung pinaplano po nila na baguhin ang sinasabing PI, yung sinasabing People Initiative, na balangkasin po ang saligang batas, yung ating konstitusyon, mga tambay, yung ating 1987, di ba? Institusyon o konstitusyon ay babaguhin na po yata nila, mga tambay, dahil po yung numero ay pumapabor kayata sa kanila. Tingnan po natin, abangan po natin sa Kongreso kasi nangyari na po sa Senado, hindi naman po malabo na parehas po sa Kongreso, sa House, na talagang sila pa rin ang maghari dahil po sa sinasabing high-tech na po ngayon. High-tech na ang dayaan. Nakakalungkot lang po isipin na ang ating boto ay ninanakaw pa rin yata. Nanakaw pa rin ang ating boto. Hindi lang po pala ang pera at ginto ang nananakaw nila yata. Pati po pala ang ating boto na sagrado para sa atin ay talagang napakadali rin po palang nakawin yata ng sinasabing high-tech na computer, mga kababayan. Yan po, nakakalungkot po nating balita, mga kababayan. Nakakalungkot po. Talagang magtatagumpay yata talaga ang kasamaan sa ating bansa. Nakakalungkot lang po. Ang mga pumasok ay alam mo na kung paano maglingkod dahil matagal na sila naglingkod at wala naman nangyari sa ating bansa. Sila na naman. Nakakalungkot po. Thank you rin po, mga tambay. Magpapasalamat po muna inyong lingkod sa mga naagusto po ng ating tambayang mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po, mga tambay, sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At siyempre po, shoutout po. Thank you po sa ating mga subscribers. Nakakalungkot pong balita. Talagang lakasan lang po natin ang ating mga loob at talagang ganyan po talaga. Talagang ang nakikita lang po natin diyan siyempre po mag-aaklas tayo. Kaya lang sa panahon po ngayon, pag nag-aklas ka, kontrolado po nila lahat. Yan po ang lalaking problema natin ngayon. Wala pong kapulisan at wala rin pong kasundaluhan na sasama po sa atin. Yan ang napakalaking problema natin. Wala po. Talagang po sila'y puro tulog, pipi at bingi, mga kababayan. At syempre po, thank you rin po sa mga nakakagusto po ng ating tambayang mga kabayan. Ay, nako. Thank you po sa mga biyaya pong pinagkakaloob nyo po. Kingston, 123 ng Hong Kong. Eric Hershaw ng Canada. Jake Yahut ng 4531 ng Maisog, California, USA. Gina Ray, Solid DDS ng Berlin, Germany. Julieta Celona ng Sydney, Australia. Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan.
Jem Aris ng United Arab Emirates, Jobilin Watanabe ng Japan, ako si Pilam, Ani Joe. Maraming salamat po mga kabayan. Nakakalungkot po. Thank you po muna sa mga biyaya po. At ingat-ingat po. Nakakalungkot lang po, no? Kung sino pa yung naglilingkod ng tama at gusto pong maiayos ang ating bansa, gusto pong makabangon at ang ating bansa ay maibalik po yung talagang yung naumpisa ni dating Pangulong Duterte na papunta na sa magandang sitwasyon ng bansa. Kaya lang hindi po nagtuloy-tuloy. Nung makabalik po ang mga gahaman at sakim sa kapangyarihan, ito po ang dinanas natin. Nakabalik po kasi. Nung makabalik po ang gahaman, sakim sa kapangyarihan at may bonus pang pulburon, ito po, bigla pong bagsak at lugmok ang ating bayan. Nakakalungkot po. Thank you po mga tambay. Update na lang po tayo. Talagang nakakalungkot po. Maraming salamat po. Ingat po. Bye-bye po.